Okay, so welcome to our video. In this video, pag-aaralan natin kung paano maglaro ng chess. So, para ito sa mga hindi pa marunong maglaro at gustong matuto kung paano maglaro ng chess. So, itong nakikita nyo, ito ay ang tinatawag na chessboard. Okay, so pwede rin chess mat. So, ito yun. So, yung chessboard o kaya yung chess mat, mayroon siyang 64 squares. There are 8 squares here, and then 1, 2, 3, 4, 5, 8 also. So, bawat side ay mayroong 8 squares. So, the area would be 8 times 8. That would be 64 squares all in all. And then, bawat square, meron siyang coordinate. For example, ito. By the way, ito yung letter A. Nakikita niyo itong sa may cursor. Ito yung sa may mouse pointer natin. Ito yung A file na tinatawag. O tinatawag na A file. Ito naman yung B file. Okay, dayon. Tapos, ito yung C file, D file hanggang H file. So, 8 files all in all. Then, dito naman sa horizontal, itong horizontal line, ito yung tinatawag na ranks. So, yan yung rank 1. Ito naman rank 2, rank 3, hanggang rank 8. Okay, teka lang. Lagyan muna natin ng background music. Ayan. So, rank 1 to 8, yan yung mga ranks. So, bawat square may coordinate yan. For example, ito, E file. Nasa E file siya. Pag itong square na to, ito yung tinatawag na square na E4. Kasi nasa E file siya, tapos nasa 4th rank. Yan, E4. So, halimbawa, mayroong pyesa dyan, or pieces. Ito yung mga nakikita nyo sa kabilang side. Ito yung mga pyesa. Isa-isahin natin yan mamaya. Okay, so, pag may piece na nailagay dito, so yung piece na yan ay nabilong siya sa E4. So mahalagang malaman din natin yon. So basically ito yung A1, ito naman H1. Okay, so ito naman for example, ito naman C8. Okay, nasa C8 siya. So bawat square may kanya-kanya siyang coordinate. Now dito tayo sa mga piyesa. Kasi para matuto tayo kung paano maglaro ng chess, kailangan alam natin ang mga movements ng bawat pyesa. So, kilalanin natin ito isa-isa. Ito yung tinatawag na king. So, ito naman yung king ng kalaban. Ito yung black king, white king. So, yung king sa larong chess, siya yung hari. Siyempre, kung sa digmaan, siya yung commander-in-chief. So, siya yung tagaplano kung paano manalo. Okay, so, ang movement ng king, for example, nandito siya, pwede siyang mag-move sa kahit saang square, kahit saang color, pwede siya maka-move dyan, pwede siya makapunta dyan, pwede siya maigalaw dyan, kahit saang square, as long as tig-iisang step lang at a time. If it is your turn to move, pwede kung gusto mo pumunta dyan sa F5 na square, pwede. Okay, then, halimbawa, nandyan ka na, tapos move ka uli sa next turn mo. Pwede, gusto mo pumunta naman sa green square, yan sa F6, pwede. Gusto mo pumunta dito. So, the point is, iisang hakbang lang talaga. I mean, kahit sa square, pwede makapunta ang king, pero, tig-iisang step lang. Okay, tig-isang step lang. Pwede siya mag-diagonal na paganyan, pwede siya bumalik. Yes, pwede siyang umatras, pwede siya pa-forward, pwede siya sa diagonal na to, tapos transfer sa green square, yan. So, tig-isang square lang yung king. So, tandaan nyo, kung ano yung movement ng mga pyesa, except for the knight, or itong horse, halos lahat, except lang sa knight at sa pawn, kung ano yung movement nila, ganun din yung capture. For example, may black pawn dito. Di ba, one step yung king.
white king, since black yan, pwede niyang capturein yan. O ganyan ang pag-capture. Palitan nyo lang yung piyesa ng kalaban nyo na kinapture nyo, palitan nyo sa piyesa nyo na ginamit nyo sa pag-capture. So halimbawa may knight dito, tapos move ng white, pwede niyang capturein pa ganyan. Pag nandito yung knight, syempre hindi na pwede capturein ng king kasi one step lang yung king. Two squares na yan, kumbaga 2 steps na yan, so hindi pwede. Pag nandito yung pawn, hindi rin pwede capturein ng king kasi 2 steps na, lalo na yung sa malayo. Tig 1 step lang yung king. Next, punta tayo sa ito naman yung tinatawag na queen. Okay, ito yung tinatawag na queen. Ito yung queen, white queen, ito naman yung black queen. So ang queen, siya yung pinakamalakas na piyesa sa chess aside from the king. O siya yung right hand ng king. Okay, so kung ano yung movement ng king, kung paano i-move yung king, ganon din yung queen. Yung kaibahan lang, ang queen, yung king, tig-isang step lang yung king, di ba? Pero yung queen, pwede siyang makapunta kahit sa malayo. Okay, halimbawa, nandito yung queen. So, pwede siya, kasi yung move niya ay katulad lang sa king, ang kaibahan lang, pwede siya makapunta kahit sa malayo hanggat saan, as long as walang nakaharang sa kanyang dadaanan, pwede siyang makapunta sa mga squares na yan. Dito, pwede pa siya dito. Siyempre, in this square, hindi na siya pwede kasi may harang, may king na harang. So, dito lang, hanggang dito lang siya. So, pwede isang step lang kung gusto niya. Depende sa posisyon na sa laro kung saan may advantage. Pwedeng dalawang square. Tapos, lipat siya dito sa diagonal na to. Tapos, lipat siya dito sa green diagonals. O, dyan. Pwede siya. Pwede siya bumalik. Parang sa king lang. Pero, pwede siya ma-move sa malayo as long as sa malayong squares, as long as walang nakaharang sa kanyang dadaanan. Ganon din yung black queen, pwede ganyan. Dito naman sa may diagonal, yan, inatake niya yung king, pero pwede siyang kainin ng king. Ayun, nakinain, yung nawala. Okay, so yun yung movement ng king at saka queen. Ngayon, punta naman tayo dito sa next piece. Ito naman yung tinatawag na bishop. Okay, ito yung bishop. Sorry. Ito yung tinatawag na bishop. Okay, so may tig-dalawang bishops bawat kupunan. Okay, so itong dalawang bishop nito itong dalawang bishop na to ay may pareho lang sila ng move, kaya lang, for example, this bishop, since dito siya nailagay sa green squares, ay hindi siya pwedeng pumunta sa white square. Hanggang green squares lang talaga siya, pwede siya pumunta doon, pwede siya pumunta sa malayo, pwede isang step lang, okay, pwedeng isang step lang, okay, pwede rin sa malayo, as long as walang nakaharang, pwede siyang bumalik, pwede siyang bumalik, ganyan, pag ganyan. Sa green lang siya, sa green squares lang siya, line by line, diagonal line. So hindi naman siya pwedeng for example dito siya, tapos hindi mo siya pwedeng i-move ng ganyan kasi kailangan niyang dumaan sa tamang linya, diagonal line. So for example, gusto mo siya ilagay dito sa C5 na square, so dito ka muna, tapos pag next turn na, pag ikaw na yung mag-move, pwede mo nang mailagay dyan. So isa-isa lang at a time, pero pwede siya sa malayo as long as nasa tamang linya siya. Halimbawa, if by mistake na ilagay dito during the game, it is considered as illegal move, which is a major offense in chess, in tournaments. So, dalawang illegal move, yun ay tinatawag na illegal move, then major offense yun, then two major offense or dalawang major offense sa tournaments is equivalent to loss of the game. So yan, careful. Ito namang white, ito namang isang bishop. By the way, ito yung tinatawag na dark squared bishop kasi nasa green square siya. Dito lang siya dadaan sa green squares. So tinatawag siyang dark squared bishop ng white. Ito naman yung light squared bishop.
So yung light squared bishop, okay, hindi siya pwedeng pumunta sa green squares, sa white squares lang siya. Okay, pag nandito siya, halimbawa, okay, yan. So sa light squared lang siya, hindi siya pwede may lipat sa green squares. Okay, so yung isa sa green squares lang, ito naman siya ay sa light squared lang, pareho lang sila ng move line by line. I mean, kailangan nasa linya sa pag-move. Ano ba, gusto mong ilagay yung bishop dito, hindi, you cannot move it directly there. So kailangan mo munang pumunta dito bago ka makapunta doon. Okay, so hindi siya pumunta, the point is hindi siya pwedeng makapunta sa green squares or sa dark squares. So yung isa nasa dark square or green square, ito naman yung isa nasa light square or sa white square. Ganon din yung bishops ng kalaban, pareho lang sila. Ito ay yung green squares bishop na, at since sinabi ko sa inyo na kung ano yung move nila, ganon din yung capture. So ito, for example, if it is white to move, pwede niyang capturein yan. Yan. Okay? And then if it is black to move naman, ito pwede niyang capturein. Tapos capturein din siya nito. So ganyan. Ganyan ang move ng bishops at saka king at queen. Okay, so punta tayo sa next piece. Unahin muna natin itong tinatawag na rook. Ito yun, mga rooks, the rooks. Okay, by the way, yung queen at rook ay considered sila as major pieces. Ito namang bishop ay considered siya as minor piece lang. So yung rook naman, dito yung original position ng mga rooks dito sa white. By the way, ito yung mga original position nila bago mag-start yung game. Okay, dito yung bishop, king, queen dyan. Okay, so ang move naman ng rook ay sa files at saka sa rank siya pwede. So for example, itong rook na to, yan, halimbawa nandyan siya during the game, so pwede niya capturein yung queen kasi ganyan siya, ganyan yung move niya. Pwede siyang, yung by line, pwede siya nasa green square siya, pwede siyang lumipat sa white square. Pag ganyan yung movement niya, halimbawa lagyan natin sa gitna, ganyan, pwede siya doon. Yung may arrow, pwede din siyang bumalik. Okay, ganyan. So yung apat na direction yan, pwede siya. Pag nandito siya, so dito pwede, dyan pwede, yan, ganyan yung rook. Okay, so pag nasa white siya, pwede siyang lumipat sa green square. Pag ganyan isa, pwedeng malayo as long as walang nakaharang, ganyan. Okay, tulad nito, ganito ang pag-move sa rook, at kung ano yung movement niya, ganun din yung capture niya. Ito pwede niya capturein din siya ng rook ng kalaban. Yan, ganyan yung move ng rook. Okay, so mayroong tigdalawang rook din bawat kupunan. Okay, so yan. So next, dito naman tayo sa tinatawag na knight. Most people na hindi alam kung paano maglaro ng chess, tawag nila dito ay horse. Hindi naman siya mali na tawaging horse kasi horse naman talaga siya, kabayo. But this piece, ito yung tinatawag yung horse, this piece refers to the rider of this horse, yung nakasakay dito. Ang tawag doon, isa yung sundalo, kung saan tinatawag siya sa English na knight, or yung soldier na nakasakay sa kabayo. Kaya sa chess, although kabayo siya, mukha siya ng kabayo, ang tawag talaga niya, proper way na pagtawag niya is knight. So ito yung tinatawag nating, itong piyesang to ay tinatawag nating knight. Yung move naman ng knight, okay, so yung movement ng knight at saka yung capture niya ay naiiba sa lahat. Kasi yung move niya is, it will form letter L. It will form parang letter L. Halimbawa, pag nandito yung knight, nalagay natin yung isang knight. Example ito. So pwede siya makapunta dyan. Ito sa square na to. Ito yung E3 na square.
kasi na-form siya ng letter L. Okay? So, ano pa ba? Paano ba siya i-form ng letter L? Tatlong vertical line, 1, 2, 3, tapos isang horizontal. Kahit saan, 1, 2, 3, pwede rin ganito. Letter L din yan. So, ganyan. Pwede siya dyan. Pwede siya doon. No, mali. Dyan, pwede siya dyan. Pwede siya doon. Pwede siya dito. Pwede siya dito. Ito. Yan yung mga squares na pwede niyang mapuntahan if ever yung knight na yan ay nasa square. Or dyan siya na square. Okay, pag nandito naman yung knight sa gilid, so ilang square lang? Isa. Yan, pwede. Letter L. Na-form siya ng letter L. Pwede rin siya dito. Letter L. L din. Pwede dito. Pwede dyan. Okay, yan yung movement ng knight. So, for example, halimbawa, walang queen dyan. Tapos itong knight na to gusto mong ilagay dito para may attack siya sa king, saka may attack siya sa rook. Yun yung tinatawag nating fork. So, hindi siya pwede makapunta doon directly, no. Letter L lang, tatlong, isa, dalawa, tatlong vertical line, tapos isang horizontal, o kaya isang vertical, horizontal, tapos vertical. Yan, pwede. So, kung gusto mo siyang ilagay dito, pwede natin lagyan ng ruta. Ito yung pwede niyang daanan. Ganyan. So, 3 steps pa bago siya makapunta doon. Short range yung knight. Okay, so, halimbawa, lagay mo to dyan. Tapos, nag-move naman yung kalaban dito. Kasi rook yan, pwede. Dito ka. Tapos, pagpalagay natin dito siya. Okay, so, pwede ka ng check. So, may attack ka sa king at saka sa rook. Check pala, ibig sabihin, the king is under attack. Okay, by the way, sa larong chess pala, ang goal, or ang objective mo as a player is matrap yung king ng iyong kalaban. Ibig sabihin ng matrap, halimbawa, tulad nito, under attack siya, kasi hindi siya pwede kainin ng king kasi one step lang tong king. So, hindi siya pwede kainin. Kaya, actually, pwede siya kainin ng rook. Wala ang rook. May rook yun dito. Pwede siyang kainin ng rook. Yan. So, pwede ang rook. Halimbawa, walang rook dyan. So, ibig sabihin ng check, under attack yung king. So, kailangan gumalaw. Kasi pag hindi yan gagalaw, hindi mo yan igalaw, nag-move ka ng iba, tapos check yan, major offense yan, illegal move yan. Okay? So, pag under check or under attack yung king mo, kailangan mo mag-move. Halimbawa, dito naman, di ka pwede makamove sa dalawang square na yan kasi may nakabantay na queen. Kasi yung queen pwede siya sa malayo. So, ang ibig sabihin ng ma-trap yung king is kahit saan siya magpunta, yung king ng kalaban ay makakain siya. Halimbawa ito, pwede siyang kainin ng knight. So, kailangan niyang umalis. Halimbawa, may queen dito. Yan. Tapos may rook dito. Tapos ganyan. So, under attack yung king. Hindi niya pwede ilagay ang king dyan. Hindi niya pwede ilagay ang king dyan. Hindi pwede dito. Kasi this square, pwede siya makain ng queen. Dito naman, pwede siya makain ng queen. Doon din, pwede siya makain ng queen. Hindi rin pwede dito kasi may rook. So, checkmate ang tawag dyan. So, another example of checkmate is ito. Ganyan. So, under attack yung king. Hindi niya pwedeng kainin yung queen kasi may rook na nakadepensa, makain siya ng rook. So, hindi rin siya pwede tumakbo dito dahil may rook. Hindi siya pwede. Yan yung tinatawag na checkmate. Okay? So, yan. Importante din yan. Hindi ko na mention a while ago. Okay, so, proceed tayo sa next piece. So, yan yung movement at capture ng king, queen, bishops, rook, and knight. Dito naman tayo sa mga tinatawag nating pawns. Ito yung front soldier. Okay? Mga sundalo sila yung okay, so mayroong 8 pawns yung bawat kupunan, so 16 lahat. So ito pala yung okay, ito na yon. Ito yung original position ng lahat ng pyesa ng chess. Okay, yan yung original position niya bago magsimula ang laban.
So, alam na natin yung mga movement ng mga to. Ito yung inuna ko. Ito yung tinatawag na mga officials. King, Queen, Bishop, Knight, and Rook. Rook at Queen, major piece. Major pieces. Ito namang dalawa. Itong dalawa, Knight and Bishop, ay mga minor. So, during the game, wag nyong ipalit o wag nyong i-trades yung minor piece sa major piece. So, dapat minor to minor, major to major. Anyway, dito na tayo sa pawn. Ang pawn naman ay, ang move niya ay papunta lang doon. Papunta lang doon sila. Lahat sila papunta. Pero, tig-iisang step lang. Halimbawa, ito, move mo dito. Tapos, dito din yung kalaban. Hindi mo pwedeng i-move dito ang pawn. Hindi. Pa-straight lang talaga siya. Tapos, dito naman siya. Dito naman. Okay. Pag ang pawn ay dito pa sa starting square niya, this line, dito pa siya sa line na to, kahit saan dito, yung kalaban naman nandito pa sa starting square niya, pwede siyang mag-move ng dalawang squares. Pwede siya dito sa E4. Pwede. So, ang tawag dyan, E4. Kasi yung pawn nasa E4. So, pag nasa original starting square pa siya, ito na, pwede siya dito. Halimbawa, nag-E4, tapos dito naman yung kalaban, E5. So, pwede. Okay, so, kung depende lang yun sa player. Pag yung gusto mo dito ka lang, pwede din. Pag na-move muna sila from the starting square, hindi na sila pwedeng mag-move ng tig-dalawa. Tig-isa na lang. Halimbawa, ito, na-move mo dito. Tapos dito naman yung kalaban. Hindi na to pwede. Hindi na, illegal move na yan. Tig-isa na lang. Hanggang sa makarating siya sa kanyang goal, destination yan. Pag yung pawn, halimbawa, wala to dito. Halimbawa, wala yan. Pag yung pawn, di ba, pwede sa dalawa kasi nasa starting square pa, tapos iba yung move ng kalaban, dito siya, move, ganyan, hindi siya kinapture, iba ang move. Pag yan napunta dito, pwede siyang ma-promote ng kahit anong pieces na gusto mo. So, pwede mo siyang palitan ng Queen, Bishop, Knight, at saka Rook. So, pag napunta siya dyan, na-promote, maging Queen na siya. So, maging dalawa na yung Queen mo. Okay, so kung ayaw mo ng Queen kasi may Queen ka pa, pwede din Rook, pwede Knight, pwede Bishop, kahit ano dito. Ang hindi lang pwede ay King. Hindi pwede dalawa ang King. Isa lang. So, yan yung goal ng pawn. Ganun ang direksyon ng move ng pawn. Sabi ko kanina, kung ano yung move nyo, kung ano yung movement nila, ganun din yung capture. Pero, hindi lahat. Except sa pawn. Okay, by the way pala, yung Knight, pwede siyang maigalaw kahit may harang. Sa lahat, ito lang yung pwede mo magalaw kahit may harang. For example, ito. May harang, di ba? Pero, pwede siya maipunta mo dyan. As long as may mapuntahan siya, pwede. Halimbawa, may harang dito. Harang dyan. Tapos dito yung Queen. Pwede mo pa rin kainin yung Queen. Kahit may pawn. Okay. So, ganyan yung Knight. Okay. Yung pawn naman, siya yung naiba kasi yung move niya ay hindi kasama ng capture niya. Ang capture ng pawn, for example, pag nandyan yung pawn sa E4, ang capture niya ay parang bishop, pero one step lang. So, since parang bishop, since itong pawn na ito ay nasa light square siya, nasa white square, dito yung capture niya. Dito din sa kabila pwede. Halimbawa, pumunta dito yung knight. Teka lang. Halimbawa, pumunta dito yung knight. Tapos, kung hindi malamang pag dahilan na napunta sa dyan, pwede siyang capturein ng pawn. Okay? Yung knight naman, hindi siya pwedeng capturein kasi letter L siya. Hindi. So, yan. Pag dito yung knight, hindi siya pwedeng capturein ng pawn kasi hindi ganyan yung capture ng pawn. Parang bishop siya. So, kung nandito na yung pawn sa green square, dito naman sa green diagonal yung capture niya. Okay, halimbawa, dito move mo. Dito naman yung kalaban mo. Tapos ito, itinakbo mo. Dito siya. So, pwede mo nang capturein yung pawn na yan. Halimbawa, hindi mo kinapture, ibang move mo. So, siya ang pwedeng mag-capture sa'yo. Sa yung pawn. Ganyan. So, ganyan yung paglalaro ng chess.
Sabi ko na, yung goal, yung objective mo as a player is ma-checkmate or matrap yung king ng iyong kalaban. Kahit king at queen na lang ang pyesa mo, tapos yung kalaban mo napakarami pang piece or pieces, pag natrap mo na yung king niya, ay checkmate na. For example, sa laro, ganito ang nangyari. So, ito yung move kasi pwede siya nasa starting square pa. Ito naman yung move ng kalaban. Tapos, pumunta yung bishop, light square bishop, diba? Sa white lang siya. Okay, tapos, dito din yung kalaban. Pumunta ka dito kasi queen yan, pwede sa malayo. Okay, halimbawa, dito din yung kalaban, inatake niya yung queen para umalis. Okay, pwede mo na itong capturein. So, 4 moves, scholar's mate ang tawag dito. 4 moves lang, checkmate na yung kalaban. Hindi niya kasi pwedeng capturein yan kasi may bishop na nakadipinsa. So, bawal siya mamatay ang king. Talo na sa, kahit saan siya magpunta, wala na siya mapuntahan. Hindi siya pwedeng pumunta dito kasi makain na siya ng queen. Ganyan ang paglalaro ng chess. Okay, so, another example of a checkmate is, halimbawa, ito na lang ang natira after all the captures sa laro, ganito na lang. So, yung king na yun is under attack by the rook, so kailangan niyang mag-move. Okay, tapos dito pumunta yung isa, check, under attack naman siya sa isang rook pa. By the way, walang king yung black. Okay, so hindi siya pwedeng pumunta sa kahit saang square dyan sa mga square na yan kasi may nakabantay na rook, so pwede siya dito. Pag dito siya sumek, pwede niya capturein, diba? Bakit? Hindi naman makakapture ang rook ng paganyan kasi paganon yung move niya, paganyan. So hindi, so mali yon, nagkamali ang black doon. So yan, balik natin. So ang tamang tira is dito, ilayo muna. Halimbawa, pumunta siya doon, pwede na check, hindi naman siya makapunta dito. Yun, wala, sorry. Okay, hindi naman siya makapunta dito, dyan, so atras, check naman, pag dito siya, yun, wala na siyang mapuntahan, checkmate ang tawag dyan. Hindi siya pwede sa line yan, kahit saan dito, hindi siya pwede. Dito, dyan, hindi pwede. So, dito, di rin pwede. Kasi check pa rin. Kasi pwede sa malayo ang rook. Dito, hindi pwede. So, checkmate. So, ganyan yung goal ng, ganyan yung objective mo as a player in playing chess. Ayan, so, yun, ganon ang paglalaro ng chess. Kung umabot ka hanggang sa video ito, thank you so much for watching. And then, sa next video, try natin maglaro ng chess. Makipaglaro tayo ng chess habang i-recall natin yung mga natutunan natin kung paano maglaro ng chess, paano i-move yung mga pieces, paano mag-checkmate, etc. Okay, so thank you so much for watching and teka lang, set up ko muna, balik ko muna to, baka magalit yung may-ari ng chessboard na to. Hindi, joke lang. Okay, thank you so much for watching guys and see you next time. Okay, bye, peace.